Hey guys, welcome to my channel. My name is Raisin and welcome dito sa ating kwento. Today pag-uusapan natin yung recent price drop na ginawa ni Bitcoin, no? Umagang umaga, pagsilip ko ng cellphone ko, boom, duguan yung market. Anyway, pag-usapan natin yung DNA ni Bitcoin. When we say DNA, yung past na ginagawa ni Bitcoin, no? Nung history ng mga galawan ni Bitcoin. Palaki natin yung ating main monitor. Kung mapapansin nyo dito guys, sa area na ito, nagkaroon din ng drop kay Bitcoin, right? Palaki natin, ito. Mula nung tumaas siya, nagkaroon din ng napakalaking candle, pulang candle. Okay, anong nangyari ng mga time na yan? Yung pulang candle na yan, susukatin natin yan guys, hanggang dyan. Kung mapapansin nyo, itong mga galawan ng candles niyan ay na-fill in niya rin guys, no? Umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba. Bago ulit nagkaroon ng price movement. Same dito sa kabila, ano? Nung nagkaroon tayo ng mahabang candle na yan, anong nangyari? Ayan, na-fill in na naman. When we say fill in, kung gaano kababa yung ibinaba niya, ganun din yung magiging galawan ng candles within the body ng candle na yan, ano? Katulad nito, bumaba siya, gaano ka naman kalaki yung candle na tumaas, within the body niya lang din, no? Ganun lang din. Okay, so same process dito. Pagmasdan nyo guys, yung ibinagsak ng presyo dito na Bitcoin, mula nung mataas na siya dito sa mga presyo na ito, biglang bumagsak, okay? Sukatin mo na naman yung kanyang body mula dyan hanggang dyan, no? Ayan, sukatin mo yan. Extend pa natin. Ayan, extend pa natin kasi nga, part pa rin siya ng kanyang body. Ayan, so extend mo na lang. Okay, anong nangyayari? Umakyat, bumaba within the body ng candle na yan, no? Ayan. So, na-fill in yung body ng pulang candle na yan. So, same process na naman yan, guys. Kung i-move mo na naman yung iyong chart. Okay, same process. And eto guys, kung mapapansin nyo, may malaking drop na naman tayo na nakikita kay Bitcoin. And what I think will happen next, no, is katulad lang din nung DNA ni Bitcoin. Katulad lang din nung nakaraan, katulad lang din nung sa past. Nasusukatin mo na naman ngayon yung body ng candle na yan. Okay? And let's say, sa mga susunod na araw, makikita rin natin na maglalaro lang din yung presyo dyan sa mga areas na yan. Okay? Yan, posibleng tumaas and posibleng bumaba. Okay? Pero ang trend nito guys is sideways movement lang, okay? Ito kasing tinatawag nating accumulation period, okay? Or pag-iipon ng position. Now, may nakita pa akong picture, guys. Wait lang ha, palakihin natin ito. Ayan. And ito guys, yung Bitcoin halving nung 2012, 2016, and 2020. No, kung mapapansin nyo guys, before, eto guys, etong yellow, before nagkaroon ng halving in 2016, anong movement ng market? Sideways, okay? Ulitin natin. Nung Bitcoin halving ng 2012, pataas. Then nagkaroon ng bearish. Anong nangyari? Sideways. Same process nung 16, pataas, bear, and sideways. Same process, pataas, bear. Ano na naman yung ina-expect natin dito? Sideways, okay? And until maybe mga January or February, makakakita pa rin tayo dito ng pag-sideways movement ni Bitcoin within the body of the strong candle, yung pulang candle na yan, no? Mas magandang umabot pa siya ng 38,000. Yan yung gustong umabot ng 38,000 para mas makamura pa tayo. Pero kung sakaling hindi na, mag-a-accumulate na ako ng position dito sa mga areas na ito, no, within the body of this candle. Okay, so ganyan tingin kong mangyayari. And by early January or February, sideways pa rin tayo tingin ko. And by March and April, tingin ko doon na tayo makakakita ng movement, no, ng bull trend. Kasi nga, yan na yung official na Bitcoin halving movement. Okay, so yun yung tingin kong mangyayari. And yun yung tingin kong prediction natin kumbaga, but then again, no, hindi hawak ng mga candles na ito yung ating kapalaran. Parang guide lang sila, sinisilip lang natin yung history niya. And indeed, no, kung pagmamasdan mo nga talaga, may sinasabi yung past, no,
na pwedeng maging clue or idea mo sa mangyayari in the future. So, yun, no? Magdadagdag at magdadagdag tayo ng ating position dito. Kasi anong mangyayari sa Bitcoin halving? Ibig sabihin, mas magiging pakonte ng pakonte yung magiging supply ng Bitcoin, no? Kaya mas magiging mataas ang presyo na ito. Law of supply and demand. Kapag maliit na lang yung supply, mas nagiging mataas yung demand, mas nagiging mahal yung presyo. Kaya mag-ipon ng maraming pera para may pambili ng Bitcoin sa mga time na yan, no? March or April, tingin ko tataas na yung presyo ng Bitcoin. But then again, no, hindi natin masasabi na 100% sigurado na yan kasi napakaraming circumstances para bumaba ulit yung presyo ng Bitcoin, no? Pwedeng kontrahin na naman ng government, pwedeng kontrahin na naman ng mga banks, pwedeng paglaruan na naman ng mga whales, and kung ano-ano pa. So, trade at your own risk pa rin. So, hanggang doon lang tayo sa ngayon, and see you guys into our next videos. Peace out!